Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon 2026 ang isa sa entry-level smartphone ni Xiaomi, which is si Xiaomi Redmi Note 14. Tara, pag-usapan natin. Then mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing review neto nung 2024 and review natin ng 2025, and ngayong 2026 i-review ulit natin ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. So ito ay isa sa napakasulit na entry-level smartphone na lumabas nung 2025, and 2025 I think February. So mga range ngayon ng January or February 2026 ay lalabas ng Redmi Note 15. So ngayon i-review natin agad-agad ang Redmi Note 14 para magkaroon kayo ng idea kung sulit ba talaga itong i-purchase mga idol. Kasi since mag-iisang taon na to, mura na lang po ito sa mga online platforms. Again, sobrang layo na itong presyo niya sa mall compared dito sa mga online platforms. So itong Xiaomi Redmi Note 14 4G, check natin sa online platform. Wait lang. So yun mga ka-J-Vlog, ang Xiaomi Redmi Note 14 4G for a variant na meron tong 128 6GB 128, pwede nyo ito makuha ng 6,000 pesos. Okay, so let's check. Yan, 6 to 7,000 pesos for the 6GB 128. Pero meron din tayong 8GB 128 na nasa 7,200 pesos. Pero pwede nyo ito makuha ng mas mura pag clinic nyo itong view products natin. 6 to 7,000 pesos ang Redmi Note 14 6GB 128 at 8GB 128. Pag yung 256, meron din naman tayo, usually nasa 7 to 8,000 pesos po yun mga idol. So napakamura na entry level smartphone ni Xiaomi, at ang maganda kasi dito or buying factor ng mga consumers sa Xiaomi Redmi Note 14 4G is yung kanyang overall display quality. Pero possible mga ka-J-Vlog, kasi may nakikita ko sa ibang comment na nakukuha nila yung Xiaomi Redmi Note 14 4G nila ng 5,000 plus. So sabihin na natin ganun yung range ng Redmi Note 14 4G, 5 to 7,000 pesos, naka-AMOLED display na, yun yung maganda doon. So dito sa ating review ulit ngayong 2026, i-share natin or tatalakayin natin ulit itong Redmi Note 14, yung specifications niya, kung sulit ba ito talaga, ito na ba talaga ang perfect smartphone ngayong 2026 para sa inyo, since lalabas naman ng Redmi Note 15. Pero syempre pag lumabas ang Redmi Note 15, nasa SRP pa yan or malayo when it comes sa price compare sa Redmi Note 14. And when it comes sa longevity sa Redmi Note 14, mga ka-J-Vlog, no worries, kasi updated naman ng software nito at meron namang history si Xiaomi na ina-update ang kanilang mga lumang smartphone sa latest OS. Pero yun nga lang, ito talaga ulit ang nireklamo ko sa karamihan ng Xiaomi smartphones is yung kanilang HyperOS. So maganda, napakaganda ng HyperOS, pero the main disadvantage lang na itong HyperOS is yung bloatwares and yung ads. Yun lang naman. Hopefully ma-fix sila yan sa HyperOS 3 with Android 16. So malakas ang kutob ko ma-update itong Note 14 4G sa HyperOS 3 at sa Android 16. Pero shoutout sa mga consumers natin na naka Redmi Note 14. Kamusta naman ang Redmi Note 14 nyo? Kasi yung Redmi Note 14 ko na review unit ko, binigay ko sa father ko. Ayaw niya i-give off yun. Hinihintay niya muna yung Note 15. Ayaw niya ng mga ibang brands. Talagang fanatic siya ng Xiaomi, at kumbaga when it comes sa usability talaga ng Xiaomi is very convenient naman sa mga ibang consumers natin, tulad na lang ng father ko na sobrang enjoy niya ang paggamit sa Xiaomi devices. Okay, so again, ang Xiaomi Redmi Note 14 4G when it comes sa display, siya 6.67 inches, at ito yung nakaka-excite. Even I think nasa Redmi Note 11 na to AMOLED display mga idol. So naka-AMOLED display to for a price tag na 5 to 7,000 pesos is a huge advantage ng Redmi Note 14, kasi most ng mga competitors niya with this kind of price tag, usually nakikita natin is nasa lang yan nasa what do you call this one, IPS LCD display, or even meron pa ata nakikita kong TFT, diba? Pero dito, kasi to be honest, malaking bagay ang AMOLED, especially pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Yung mga ibang console or handheld console, nag-update sila for OLED, di ba? Meron silang LCD, meron silang OLED, at mas piniprefer ng iba ang OLED kasi syempre mas nakaka-boost ng graphics ng nilalaro nyo. More vibrant, very sharp,
And dito yan sa Xiaomi Redmi Note 14, ganun din mga idol. Pag naglalaro tayo dito, pag nanonood tayo dito, sobrang ma-appreciate nyo yung display quality ng isang AMOLED panel. Kasi ang ganda, very sharp, at kumbaga sa pagiging vibrant, panalong-panalo ang AMOLED compare sa IPS LCD. 120Hz screen refresh rate din ang Xiaomi Redmi Note 14, no? Mas smooth for pag nag-scroll kayo. Pero ang taas ng nits of brightness nito. Napakaganda talagang itiniterno ng mga devices na AMOLED. Mataas ang nits of brightness. Na-appreciate nyo talaga pag nanonood kayo, especially pag yung pinapanood nyo is more on talagang colorful, like yung mga cartoons, like Family Guy, Pokemon, mga ganyan. Talagang ma-appreciate nyo yung color accuracy nung display niya, mga ka-J-Vlog. Matutuwa yung mata nyo pag nanonood kayo dito. Promise yan, kasi subok na subok ko na yan sa lahat ng mga AMOLED panel. Kaya ako pag gumagamit ako ng smartphone, mas prefer ko talaga OLED or AMOLED. Mas okay compare sa IPS LCD. And protection ng glass is okay. Corning Gorilla Glass 5 protection. So, mataas. Rin naman yan. Maganda rin naman yung durability nung kanyang display. Ito is magiging usapan talaga to when it comes sa processor. Since lumabas to ng early 2025, hindi naman natin talaga maiiba to. G99 Ultra po ang processor neto. Again, from nakuha nyo to ng 5 to 7,000 pesos, G99 Ultra is okay yan. Mga iba is, prefer nila is Infinix na tayo kasi G200. Yes, okay naman, given. Pero pag iba-base nyo naman o i-compare nyo yung processing power ng G99 Ultra at G200, wala silang gaano pinagkaiba, mga idol. So okay na okay ang G99 Ultra. Several times ko na nasubukan yung chipset na yan at hindi ako binigo niyan. Although yung chipset na yan nakikita natin sa mas cheaper na mga ibang devices like the Samsung Galaxy A07 LTE. I think nasa 5,000 plus din naman yan, pero sale price is 4,000 pesos. Pero again, mga ka-J-Vlog, when it comes sa gaming performance ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, hindi kayo bibiguin nito. Sobrang ganda naman, mga idol. It can handle heavy games like Genshin or WoA, pero syempre depende pa rin sa settings. Pero the important thing, playable po siya. Yun naman yun. So no worries when it comes sa chipset, hindi po mabagal ang smartphone na to. Period. Next, yung camera. Since ang Redmi Note 14 series, lahat ng Redmi Note 14 series nagfo-focus po yan sa camera performance. Ito pong pinakamura is 108 megapixel. Wow! AI camera po ito. So, napakalaking tulong ng AI sa atin ngayon, and especially for cameras. So, kunyari, mayroong mga scenario na nag-take kayo ng photo, medyo blurred, pa-process niya lang ng konti, tapos bibigyan niya kayo ng magandang outcome when it comes sa inyong photo. So, very useful. At meron yan dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Meron siyang AI capability when it comes sa camera. At mataas ang kanyang megapixel when it comes sa main camera niya for an entry-level smartphone. Kasi mga entry-level smartphone, karamihan sa kanila is 50 megapixel lang. Pero sulat nga ng sinabi ko, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Pero, syempre, specs-wise, okay na okay yan. I-accept natin yung 108. Pero ang pinaka the best din dito, AI capability. Fairness when it comes sa mga ibang lente, yes, yung pangalawa is useless. Pero yung pangatlo is macro lens, which is very useful din, of course, sa mga ibang consumers na yung iba sinasabing triple dual, pero in reality wala. Depth sensor, AI lens, lahat, pero isa lang gumagana main. Dito naman, in fairness sa Xiaomi, dalawa gumagana. Sinasabi nilang triple pero dalawa gumagana, which is main camera and macro lens. Malinaw din ang front facing camera niya, or mataas din yung mapoprovide na main ng front facing camera niya, 20 megapixel. And mamaya, later part ng ating video, magbibigay ako ng mga photo samples na itong smartphone na to. No worries. Battery and all, mga ka-J-Vlog, itong si Xiaomi Redmi Note 14 ang isa sa device nung 2025 na meet agad or in-exceed agad yung 5K mAh battery capacity. Diyan na nagsisimula pa yung mga brands nung 2025, kasi more on nung 2024 going 2025, more on mga smartphones natin is 5K. Eto, simula pa lang ng 2025, nag-offer to ng beyond 5K na mas gustuhan ng mga consumers natin, 5500 mAh. Kung itatrack nyo ang Xiaomi and Poco ngayong 2025, ang lalaki po ng battery na pinoprovide nila, 6K and 7K na. So let's hope the Xiaomi Redmi Note 15 mag-improve pa. Pero battery performance dito sa Xiaomi Redmi Note 14, inask ko yung father ko about sa battery performance nito na almost 1 year niya nang ginagamit. Matagal daw malobat yung kanyang cellphone. Even though AMOLED, syempre depende pa rin sa paggamit natin. Straight kayo naglalaro, kahit anong smartphone niya, mabilis po malobat yan, mga idol. Pero dito sa Redmi Note 14,
specs wise, malaki po yung battery niya. At maganda doon, mabilis din siya mag-charge dahil sa kanyang 33 watt fast charging. Isa pang nagustuhan ko dito mga ka-J-Vlog is yung speakers niya. Malakas yung speaker niya, dual stereo speaker siya. At ito ang isang the best ngayon na feature ng mga smartphone na meron dito sa Redmi Note 14 for a price na 5 to 7,000 pesos NFC. Napakalaking tulong na po ng NFC ngayon sa atin at mas prefer na rin ng mga ibang consumers bumili ng smartphone na merong NFC. Kasi yun nga, since lumabas ang Google Pay dito sa atin sa Philippines, pwede na tayo for wireless payment via Google. Ayan, dyan yung mga gamit yung NFC ng Xiaomi Redmi Note 14. And hopefully, ang next na target ng mga brands sa mga entry level or mid-range is eSIM capability. Kasi wala pa ako gano'n nakikitang eSIM na budget or entry level and even mid-range. Mostly flagship ang merong eSIM. So yun, at least dito is merong NFC. At IP rating din nito mataas. So, meron tong IP64, water and dust resistant. So, meron siyang protection sa water with certain kind of pressure lang or talsik sa tubig. So, for example, isa kayong motor taxi rider, umulan yan, no worries, hindi po masisira yung smartphone nyo or ano siya, wala kayong pangangambang gamitin siya pag umuulan. Pero ibang usapan pag sinubmerge sa water, hindi po pwede masubmerge sa water ang Xiaomi Redmi Note 14 dahil mababa po ang kanyang IP rating. Ang IP rating po na pwede masubmerge sa water ng matagal is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. When it comes sa display, when it comes sa design ng Redmi Note 14, very common din naman yung design nito sa mostly ng mga Redmi series, di ba? So, for me, kung i-rate ko yung design nito, parang walang bago eh. One ang lowest na sa mga consumers na design and aesthetic ang tinitingnan sa smartphone. For me, ang score ko dito nasa 6. Okay? So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Definitely a must buy pa rin ito ngayon 2026. Nakakatuwa. Isang taon na tong smartphone na to, pero arangkada pa rin, available pa rin sa market. Sa online, mas mura siya. Mas ano na siya, kumbaga, mukha nyo na ng mas cheaper. Syempre, sa tulong ng ating YouTube shopping dito sa ating video, malaki po makukuha nyo yung discount bukod doon sa sale price ng sa online. Meron kayo makukuha additional discount dito sa ating view products. Kaya dito lang kayo magkiklik ng link dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi Note 14 4G and no worries, official store po ni Xiaomi ang pagkiklik nyo ng link dito. So for me, definitely yes, maganda pang i-recommend itong smartphone na to kung naghanap kayo ng budget meal ngayong 2026.